Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng sumusubaybay, purihin ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay magkakasama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang pangalan dahil patuloy po tayong nabibigyan ng pagkakataon upang pag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda dahil pinag-uusapan natin nung mga nakaraan how we can grow in our relationship with God. Pinag-usapan po natin nung mga nakaraan ang kahalagahan ng makilala ang ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng banal na kasulatan, ang pananalangin, at nitong nakaraan lamang, pinag-usapan natin ano ang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya? And kung na-miss nyo po yung pag-aaral na yon, pwede nyo pong balikan sa aming YouTube account because we tried to explain what faith really means. Kasi madalas po, ang ating pagkaunawa sa pananampalataya ay medyo hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para bang pag minsan, ang iniisip natin ay basta may faith ka, you can just get whatever you want. But we made it clear in our study last time na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang maging sagot niya man ay yes, maybe, or wait, or no. Kung ang sabi ng Panginoon ay no, ibig sabihin it is the best for us. And sometimes, kaya rin po hindi nangyayari yung mga pinagpe-pray natin at hinihiling natin is because meron ding mga bagay sa ating buhay na humahad lang para matanggap natin yung mga bagay na gustong ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, faith is trusting God whether you will get what you prayed for or not. Faith is trusting God whether you will live or die, you will get healed or not.
Yun po ang ibig sabihin at ating pinaliwanag kung ano ang pananampalataya. And again, hindi po yan ang main topic natin. So pwede nyo balikan sa aming YouTube account if in case gusto nyo pong mapag-aralan at mapakinggan muli. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may pamagat na sin, the gospel, and the law. Samahan nyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din po tayo sa Hope Channel at ganun din po napapakinggan sa radyo at sa marami pang mga iba't ibang mga plataforma na kung saan ang ating pong pag-aaral ay naihahayag. Maraming salamat din po sa mga kaibigan at mga kapatid na ginagamit itong ating video sa kanilang mga churches for lesson review and other things. Maraming salamat po. We are just very happy na kami po yung makapaglingkod po sa inyo. And praise the Lord na for the longest time or for almost more than 6 years, we are able to continue preaching the Word of God online. Because of your prayers, because of your support, salamat po sa inyong lahat at nawa po'y patuloy kayong pagpalain, ingatan at samahan ng ating Panginoong Diyos. I hope and pray rin po na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy ninyong nararanasan ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At again, I want to invite you if kayo po ay lagi na namin kasama o kahit first time namin kasama, i-share po natin ang videong ito upang na sa ganon, mas maraming mabless, mas maraming makinabang. Share natin sa timeline natin, i-share natin sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, sa mga groups kung nasan po tayo. At baka itong topic natin ay something na mahalaga na mapakinggan po nila. And hopefully by this, mas lalo po nating makilala ang ating mahal na Diyos. And again, I want to say thank you rin sa mga kapatid, sa mga kaibigan na patuloy pong nagbubukas ng kanilang mga tahanan upang nang sa ganon ang inyo pong lingkod ay makadalaw kung saan-saan man, makapunta. At ganon din po sa mga kapatid, mga kaibigan na gumagawa ng paraan para po nang sa ganon ng ating paglilingkod ay hindi limitahan dito po sa online, kundi we are able to go to different places. Maraming salamat at hindi po namin magagawa ito sa aming mga sarili lamang. Nawa po'y patuloy kayong ingatan, gabayan at pagpalain pa ng ating mahal na Diyos. At ngayon po, sama-sama po tayong yumuko sa isang panalangin upang hingin ang kapangyarihan, katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. At sa pagkakataong pong ito, muli po kaming magkakasama na mag-aaral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, tulungan niyo po kaming maunawaan ito, tulungan po kami, Panginoon, na mas lalo pang makilala kayo. Sa aming mga sarili, kami po yung mga mahihina. Ngunit alam po namin na sa taglay na nakapangyarihan po ninyo at sa banal na Espiritu, kami matutulungan upang maunawaan at hindi lang maunawaan kundi maisabuhay ang lahat ng mga bagay na amin pong matututunan sa pag-aaral namin ngayon. Salamat, Panginoon, at dama po namin nakasama namin kayo. Bagamat kami po yung magkakahiwalay, salamat po sa ganitong mga pamamaraan that we can study the Word of God together. Salamat po sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na nakakasama po namin kayo sa pag-aaral na ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At tayo po ay patuloy na nag-aaral ng temang Growing in a Relationship with God. At ang topic po natin sa oras na ito ay ang title ay Sin, the Gospel, and the Law. At itong tatlong bagay na ito ay dito rin iikot yung ating 3 points. Ngayon pong pag-aaral natin ito kasi napakaganda nito dahil titingnan natin ano ang relation nitong mga bagay na ito. Itong tatlong ito na ating mention ay you cannot separate it. Madalas na nangyayari po, sineseparate yung discussion.
Of course, at times, kulang yung oras, so nasi-separate yung mga discussion. But in reality, kahit i-separate mo yung discussion, you cannot discuss complete yung isang aspect nito without discussing the other items. Okay? Kaya po dito, titingnan natin, itatry natin sa limited time na meron po tayo to discuss this. And of course, the goal of our lesson ay matutunan natin yung mga practical implications nito. Kasi we can get the facts, we can learn all the details, we can even go deep. But if we are not able to see how it relates to our lives, then, parang ang mangyari nito, it's useless. At yan din ang i-discuss natin mamaya, na possible na alam natin lahat, pero hindi naman nakikita sa ating mga buhay. Ang ating key text is in Psalms 119:93-94, at ang sabi, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. Ayan na, sabi po dito ng manunulat, yung mga kautusan mo ay hindi ko malilimutan. Yung mga kautusan mo ang nagbigay ng buhay sa akin. At i-discuss natin bakit yung kautusan ay nagbigay ng buhay. Ayan pag-uusapan natin. Yung kautusan ba ay makapagliligtas? Yung kautusan ba ay makakapagtamo tayo ng buhay na walang hanggan? Kasi sabi dito, you have given me life. Okay? Yun ba ang ibig niya sabihin? Tapos sabi niya dito, I have sought for your law. Yung iyong mga kautusan ay aking hinahanap-hanap. And i-discuss natin mabuti yan. Kasi doon po sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay napakahalagang maunawaan natin kung bakit sabi ng manunulat sa Psalms 119, hinahanap-hanap ko ang iyong kautusan. And again, as usual, we will be summarizing our lesson into 3 points. Na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, madaling paraan para i-share natin sa mga kaibigan natin, sa mga natin sa buhay. At maging madaling paraan para mas lalo po nating manamnam ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Mas lalo nating makita yung mensaheng ipinaparating sa atin. At madali rin nating ma-share sa mga kaibigan natin at sa mga natin sa buhay. Kung meron po kayong ibang mapupulot na mga leksyon mula po dito, then you are free to share. I-comment nyo po para nang sa ganun mabasa ng iba. Or pwede nyo namang isulat para nang sa ganun sa pagdating ng pag-discuss about this topic, you have something to share. So muli po, simulan po natin ang pag-uusapan natin, 3-letter S. From the title itself, doon na po iikot yung 3 points natin. So first, let's discuss sin. Okay? Ano ba ang ginagawa ng kasalanan sa atin at sa ating Panginoong Diyos? Malinaw na sinasabi sa Isaiah 59 verse 2 ay ganito, But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Okay, dito po makikita natin na ang kasalanan, it separates us from God. And I have emphasized in many of the studies that we've done here, and siguro dun po sa mga first time na nakakapanood ay ngayon nyo to maririnig, pero lagi ko pong sinasabi dito that sin and God cannot coexist. Hindi siya pwedeng mag-exist together. At dito po kita po natin, because of sin, dahil tayo nagkasala, it made a separation between us and God. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, bago ang pagkakasala, God is able to talk to Adam and Eve, ng diretsahan and all. But afterwards, ano po nangyari? There was a separation because of sin. Ano po nangyari? Of course, God is still reaching out to us. Gumagawa siya ng mga iba't ibang pamamaraan to reach out to us. Kaya lang ano pong nangyayari? Minsan, we misinterpret things. We don't see clearly ano ang good intention and loving intention ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And then, you see through history and through the readings of the Scripture na ang nangyari po, God talked to the prophets, through dreams, through visions. May mga instrument na ginagamit ang ating Panginoong Diyos na before, God is able to, just go and approach Adam and Eve, even
before the fall. So, makikita po natin yung immediate impact ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Kaya nga po, ang nangyari po doon, when God was reaching out to them, trying to find them, although the Lord knows where they are, ang nangyari po, they hid themselves before the Lord. Nagtago sila sa ating Panginoong Diyos. Basahin niyo po yan sa Genesis chapters 3. Okay? Genesis chapter 3 and then 4, makikita po natin yung naging impact ng kasalanan. But the point is, inilalayo tayo ng kasalanan sa ating Panginoong Diyos. At when you look at the whole concept of the great controversy, ang ginawa po ng kaaway ni Satan is to distort the character of God sa ating mga puso, sa ating mga isipan, and until now, that is his business, so that we will not have a clear picture of who God is. And gagawin lahat ng kaaway para nang sa ganon, mas separate tayo sa ating Panginoong Diyos. At paano niya gagawin ito? Mag-i-introduce siya ng mga temptation, ng mga sin na maaring ma-distract tayo at mawala tayo sa focus, mawala tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Kasi bakit nga po? Sin separates us from God. Kaya nga po, sin is the greatest obstructor to a close relationship with God. Gagawin lahat ng kaaway para ma-distort ang ating pagkaunawa sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun nga po ang nangyari. Kahit when you look at the history or the great controversy, si Satan started introducing to other angels that God is not fair, God is not just, that God is not love, that God is a controlling God, and he was able to convince many na ganun nga ang ating Panginoong Diyos. But we know from the scripture and from history and through Jesus Christ that God is indeed a loving, gracious, merciful God. But the business of Satan ay ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Ilayo tayo sa pagkakilala sa Kanya. Kaya ang magandang tanong dito, ano yung mga bagay na maaring ginagamit ng kaaway para nang sa ganon, mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos? Ano yung mga bagay na maaring hindi natin napapansin, ito na ang nagiging dahilan para nang sa ganon, hindi tayo makapag-aral ng Biblia, hindi tayo makapanalangin, hindi tayo yung close communion with God. Kasi Satan knows that when we are separated from God, we are powerless. When we live in sin, we are powerless. At alam nyo naman mga kapatid ko, mga kaibigan, clearly sa Bible, the Lord says that the enemy, Satan, is the father of lies. He might be able to convince us that sin is satisfying. Yung mga bagay ng sanlibutan is satisfying, but in reality, at the end of it, it destroys us. It puts us down. At mas lalong tayo napapalayo sa ating Panginoong Diyos. In reality, akala natin nagiging masaya tayo, but ang totoo, nawawalan tayo ng direksyon sa buhay, nawawalan tayo ng tunay na kaligayahan. Nawawalan tayo ng tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Minsan kasi yun na nangyayari, lalo na kapag medyo mga kabataan pa. Di ba, parang naalala ko pa noon, ang advice pa sa akin, bago ka magtapat ng completely sa ating Panginoong Diyos, enjoyin mo muna yung buhay. And this came from Christians na I know who are really active, serving, active. Sabi nila, dapat enjoyin mo muna yung buhay. Saka ka na magtapat sa Panginoon. So parang may ganung concept na magloko ka muna, enjoyin mo muna yung sanlibutan, and then saka ka lumapit sa ating Panginoong Diyos. But ang totoo, hindi mo alam kung talagang you will have the opportunity to come back once you are really soaked into sinning.
Kaya po, ang ganda nito, basahin natin. Satan knows that he has to pull out everything he's got in the times that we're living in, right before Jesus comes, to keep us from having a close relationship with God. Perhaps you've been distracted with something that may not necessarily be wrong in itself, but takes so much time and energy that there's very little left for God. Maybe it's work, social media, shopping, sports, or food. Ha? Ang ganda nito. Kasi we're not yet dealing with those things na masasabi natin talagang mga against sa kalooban nating Panginoong Diyos na yung pagkakasala sa, let's say, the Ten Commandments. We're dealing first dun sa mga bagay na okay naman, like trabaho, pagkain. Okay yan, kailangan natin yan. Pero baka ang nangyayari, we are being tempted to focus more on those things and we have no time left para sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. And ako po, I'll be very open with you. Sometimes even the ministry itself, ang paglilingkod, nagiging dahilan upang nang sa ganon ay hindi na magkaroon ng personal time with the Lord. Sa sobrang kabisihan, madalas sa gawain. Naalala ko po nito mga previous years, travel from one place to another, grabe po yung mga pagod and all. Tapos, hindi mo mahanap yung rhythm na regularity ng oras, ng time mo to study and read. Kasi nga po, nag-iiba yung mga time zone and all. But the point is, we need to really find time. Kasi ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Na-mention din po dito yung trabaho mga kapatid, it's a blessing that you have a work. But if your work separates you from the Lord, then you need to reconsider. Social media, makikita po natin that social media is a blessing in a way we are able to communicate with our loved ones. And at the same time, we are able to do this study. Praise the Lord. But at the same time, social media can be addictive. Mapapansin nyo na lang pag minsan, late night na, nag-i-scroll pa rin kayo, hindi kayo nakakatulog, and sometimes, alam nyo nito mga nakaraan, I'm trying to reflect and trying to look, I said to myself, although kasi ito nga po, yung ministry ng inyong lingkod is into the digital world. But I realized that I also need to find time na ma-separate ang aking sarili sa social media kasi napapansin ko po, it's really taking a lot of my time. Although, what I'm trying to do is still ministry. Kasi grabe mga kapatid, pag sa digital ministry po, hindi mo alam kailan darating yung mga questions, yung mga kailangan, and sometimes mga kapatid, ang mga ka-meeting po ng inyong lingkod ay galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang time zone. Sometimes 10 o'clock, 11 o'clock ng gabi, 12 midnight, meron pa po tayong mga ka-meeting and all. And I'm starting to realize that although what I'm doing in the social media is good, I also need to find time to distance myself from my phone, from social media, or else it will separate me from God. It will separate me from God. Na binabalikan ko mga kapatid, I'm trying to reflect, binabalikan ko yung mga times that I am really studying the Word of God, yung pinag-aaralan ko mabuti, yung bawat text. Sabi ko, parang ang nangyari, na-capture na ng mga oras na dahil nga po, again, what I'm doing is good. Ministry. But yung growing and time with the Lord, pag naaapektuhan na, we need to really make sure na hindi mawawala ang ating panahon at ang ating oras sa Kanya. At marami pang iba. Yung sports. Sports, naalala ko yan. Kumbaga, naalala ko nung very active ako nagbabasketball. Parang ang nangyari tuloy, yung basketball mas matindi pa sa Bible study. Parang sa basketball, walang absent. Pero pag Bible, minsan namimiss. Alam niyo mga kapatid, and sports is good kasi it helps you. Nag-exercise tayo.
Pero kung yung sports o yung exercise ay nagiging dahilan para mawalan ng oras sa ating Panginoong Diyos, then we need to find the balance. So again mga kapatid, ang dinidil pa lamang natin dito ay yung mga bagay na okay naman, pero maaring nagagamit para mailayo tayo sa ating Panginoon Diyos. Because remember, sin separates us from God. Ang kasalanan ay inilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. And the business of Satan is to tempt us, to distract us from what is truly important. And that is our relationship with God. Kaya nga po ang buong tema natin all throughout this quarter, growing in a relationship with God. Amen? So, again, yan pa lang. Now, let's try to deal with strongholds ng kaaway, which is living in sin. Ano yung mga bagay na yon? Ito po, ilan lang sa babanggitin natin. Of course, we have the 10 Commandments, but here are some of those things mentioned in the Bible that might have a stronghold sa ating mga buhay. 1 Corinthians 10:12, therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. At sa ating lesson, in-emphasize si Samson. Kasi bakit po? He thinks that he's strong enough. He thinks that he can do it. So ano po nangyari? Naging siyang self-reliant. Umaasa lang siya sa kanyang sarili at hindi niya napansin na yung kanyang pag-asa sa kanyang sarili at pag-asa sa kanyang kalakasan lamang ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya ang sabi po dito, wag ingat tayo. Baka iniisip nating nakatayo tayo and then we might fall. Kasi bakit naging masyado na tayong nagtitiwala sa ating mga sarili? Nagtitiwala sa ating sariling kakayanan. Nagtitiwala sa ating sariling mga katalinuhan. Na in reality, ang katalinuhan, yung mga bagay na meron tayo it's only because of God's blessing. So ito po no, these are possible strongholds sa buhay natin. Yung pride, self-reliance. Masyadong ang tingin natin sa ating sarili ay magaling. At tayo lang ang alam mo yun, yung umaasa tayo sa ating sarili lamang. Ano pa, sa Matthew 6 verse 2, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do, that they may have glory from men. Ito po, so mapapansin natin. So ang ginagawa po ng mga Pharisees ay they were announcing their good works. Para na sa ganun, they get attention. Okay? So possible, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, na we're doing things but we are after attention. We are after appreciation. Ulitin ko mga kapatid, mga kaibigan, walang masama na ma-appreciate tayo. Pero minsan, baka ang paglilingkod natin, ang nangyayari ay umiikot na lamang dahil ang intention natin para makilala tayo. So that we get the glory instead of giving glory to God. Ano pa? Matthew 5:28-29. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. Ito, mga kapatid, we need to pray. Ano yung lust of the heart? Kailangan ito po, yung sin, stronghold ng sin sa buhay natin, kailangan nating ilapit sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon, ito ay mawala. Kasi bakit? Itong mga strongholds ng pagkakasala na ini-introduce ng kaaway sa atin, ito ang maaring makasira ng ating relasyon sa Kanya. So, yung lust of the heart, yung ating mga puso pag minsan ay iba, o yung ating pagtingin sa ating kapwa ay medyo hindi maganda. O hindi lang maganda, kundi nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, then we need to pray to the Lord to help us to surrender these strongholds of the enemy. Ano pa? Sa Matthew 7:1-2, judge not, that you be not judged, for what judgment you judge, you will be judged. Ayan, baka sometimes we are too critical towards others. Pag sinabi po nating too critical ay madali tayong humusga. Hindi pa natin alam ang buong nangyayari, humuhusga na tayo. Ito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, pag minsan
magiging biktima tayo ng ganito. At ako po, naging biktima. Alam mo yun, yung may maririnig kang kwento, hindi mo inalam muna both sides and you start believing and you already pass judgment. Lalo na pag yung mga nagkikwento pa, majority, parang ang dating, totoo talaga yung kwento nila. Tapos tayo naman, na nakwentuhan, ay naniwala naman kaagad and we pass judgment immediately. So, by God's grace, we need to ask the Lord to help us. Kaya ang lesson dito mga kapatid, of course, we're talking about not being too critical towards others. Let's not judge. But at the same time, if you hear a story, or a rumor, or a hearsay from somebody, even yan ay kaibigan mo, kaklose mo, ang pinakamaganda po natin gawin is to always understand that there's another side of the story. Lagi ko pong sinasabi at malinaw sa banal na kasulatan, the story of the 12 spies reminds us that majority is not always right. Hindi always tama ang sinasabi ng majority. So let's not be too critical towards others. We need to pray to the Lord to help us. Baka mamaya sa sobrang critical natin sa kapwa natin, hindi na natin nakikita si Kristo. Ang nakikita na lang natin lagi yung ating mga kapwa. Ano pa? Sabi dito sa Matthew 5:44, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." Grabe no, itong text na to, parang grabe mga kapatid. Alam nyo, tuwing tinitignan ko to, pinag-reflect ko ito, sa biyaya lang ng Panginoon magagawa ito. Kasi di ba pag you are being persecuted, you are being hated, tapos you're being, and people are trying to destroy you, ang normal na mafe-feel mo as human being is you want to take vengeance. Hindi lang yun, magagalit ka. Pero pinag-uusapan natin ngayon, yung galit na ating nararamdaman, yung maaring pagganti na nararamdaman natin, ay stronghold na maaring humadlang para makilala natin ang ating Panginoong Diyos o mas lalong lumago ang ating relasyon sa Kanya. And that's why we are to pray that the Lord will help us upang nang sa ganon, ma-give up itong nararamdaman nating negative and by God's grace, magawa nating magpatawad at magawa nating magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. But again mga kapatid, it's only by the grace of God that this will be possible. Kasi madalas po talaga ang nararamdaman natin, pag ginagawan tayo ng mali, ay gusto nating makaganti. O kaya naman, ay wala tayong peace. Kasi iniisip natin na baka ganito, baka ganyan. So ito po, this is a reminder for us. Kung meron man po ng mga tao sa paligid natin, na mga naninira, nagpe-persecute po sa inyo, mga gumagawa ng kwento para lang nang sa ganon ay sila ay magmukhang mabango o sila ay magmukhang bida, ang pinakamaganda daw po nating magagawa, magandang magagawa natin ayon sa salita ng Diyos, ay ipanalangin po sila. Hindi natutulog ang Diyos. At kung may nararamdamang galit at sama ng loob, ipanalangin natin, Lord, tulungan niyo po ako. Huwag mamuhay sa galit. Huwag mamuhay sa sama ng loob. Tulungan niyo po ako na ang pag-ibig ninyong maghari sa aking buhay. And at the same time, bigyan niyo po ako ng katalinuhan upang na sa ganon, hindi rin po mangyari na ang kabutihan ay aabusuhin. Kasi minsan ganon na nangyayari. Aabusuhin naman yung kabutihan mo pag wala ka namang ginawa. So that's why we need the grace of God. Pero again, mapatid, dinidiscuss natin, this can be Satan's stronghold. Kaya hindi tayo lumalago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. That's why we need to let go. Again, only by the grace of God, it's doable. Ano pa? Ano pa yung mga stronghold? Matthew 5:22, "But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment." Ayan, again, about yung mga emotions, yung anger towards another person. Then we need to pray to the Lord to help us to let go
and let Him. Very clearly from the Bible, mga kapatid, ang sabi, vengeance is mine. Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang kumilos. But at the same time, bigyan tayo ng katalinuhan upang hindi rin abusuhin at ulit-ulitin yung mga ginagawa pong mga hindi tama. So again, dinidiscuss po natin, ang first point natin is sin. That it separates us from the Lord. And we talk about the strongholds ng kaaway na maaring humahadlang sa ating relasyon sa Kanya. At pinag-usapan na din natin yung mga bagay na mga magaganda, pero posible na nagiging dahilan para wala na tayong oras sa ating Panginoong Diyos. And that's why the business of Satan, he will try everything to separate us from the Lord. Now let's go to the second point, which is statute. Statute. Okay? Pag-usapan natin to, or yung law. Okay? Kasi bakit? Yung law, yung kautusan, ano ba ang function nito? Ano ba ang purpose ng kautusan na meron tayo? Let's say, the Ten Commandments. Kaya ang second S natin is statute. Okay? So, pag-uusapan natin, sin, and now the law. 1 John 3:4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness, because sin is lawlessness. And then sa Romans 3:20, yung dulong part, ang sabi dito, for by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes the knowledge of sin. Ang kautusan ang nagpapakilala kung ano ang pagkakasala, kung ano ang tama at mali. Yung law ang nagpapakita sa atin ng ito ang compass, moral compass that leads us what is right and what is wrong. And when we read the scripture, when we read the Bible, when we study it carefully, when we look at His statute, makikita po natin na ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang kautusan, ay dinadala tayo sa tamang landas. Ito rin ang nagsisilbing salamin upang ipakita kung tayo ba ay lumalakad ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos o hindi sang-ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga po ang sabi doon, from the law, through the law comes the knowledge of sin. Kasi bakit po? Ang pagkakasala, if you look at its definition, it is the transgression of the law. Okay? So without the law, no transgression. At yung law, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, is not just as simple as a list of do's and don'ts. The law is a reflection of the character of God. Kasi lahat ng inutos ng ating Panginoong Diyos, nagre-reflect anong klaseng Diyos siya. And that's why the purpose of the enemy, the intention of the enemy is for us to have a wrong understanding and concept of God's law, because if He destroys our perspective of His law, of God's law, then He's successful in destroying the character of God in our hearts and in our minds. Kasi ang kautusan, nagpapakita ng karakter ng Diyos. Parang ganito lang. Ang isang magulang, magbibigay siya ng utos sa kanyang mga anak. Ang matinong magulang, magbibigay ng utos sa kanyang anak. At ang purpose ng utos ng mga magulang is always out of love. Okay? Well, of course, tayong mga human beings sa mga magulang, ay tayo ay hindi perfect, tayo ay nagkakamali. At times, ay ang ating mga basa sa mga sitwasyon could be wrong. Pero ang Diyos kailanman hindi nagkakamali. So ano man ang inutos ng ating Panginoong Diyos, in reality, it is for our good. So nung sinabi niyang, you shall have no other gods before me, it's not just because gusto ka malungkot ng Diyos. Kasi para bang ang nangyayari, ang dami-dami namang option, bakit isa lang ang gusto? Kasi ang gusto ng Diyos, maging tunay na masaya ka. Kasi yung iba na mga option, sa umpisa ka lang masaya. Pero sa Kanya, tunay na magiging masaya ka. So parang ganun lang. Parang ang dami namang inumin. Sasabihin na magulang mo, ito lang ang iinumin mo. Naalala ko po nung one time, may pinuntahan akong bansa.
At ang sabi nung pagdating ko po dun sa lugar na yon, at ang sabi sa akin, Pastor, wag po kayong iinom ng kahit anong tubig na isi-serve sa inyo. Okay? Sabi sa akin, ang inumin nyo lang po, bottled water. Tapos nagbigay pa ng specific brand. Sabi sa akin, ito lang brand na to, ang tatanggapin ninyo na pwede nyong inumin. Sabi ko, bakit po? Marami namang option. Nakita ko may ganitong tatak, may ganyang tatak. Tapos syempre, minsan titignan mo yung presyo. Uy, mas mura yon. Sabi sa akin, hindi po. Kasi po, yung mga ilan po dyan, posible pong contaminated water at sinara lang po yan. So ito lang pong brand ng tubig na to ang sure na safe dito po. Kasi baka po hindi kayo sanay doon sa ibang mga tubig. Kami po walang problema. Kayo po baka dahil kayo po bisita dito, baka sumakit ang tiyan ninyo. So, hindi dahil gusto lang akong gumastos nung nag-guide sa amin o yung counterpart, hindi dahil gusto niya lang napahirapan ako, nahanap pa ako na specific na brand. No. Yung kanyang sinasabi, it is for my good. And He's saying that out of His love and concern for me. Okay? So, ganun ang ating Panginoong Diyos. Yung kautusan niya, nagre-reflect ng kanyang character. And so, because the law reflects the character of God, and the law shows us what sin is. Kasi bakit po, mga kapatid? Ang business ng kaaway, ulitin natin ha, tayo magkasala at magkaroon tayo ng maling perspective and understanding of who God is. So if He destroys the law, yung understanding natin ng kautusan, and if we don't see it as God's love for us, then magkakaroon tayo ng wrong understanding of who God is. Okay? Kaya ang kautusan, nagpapakita ano ang pagkakasala. Nagpapakita kung ano ang tama at mali. Kasi bakit po? Makikita natin sa pamagitan ng kautusan yung karakter ng ating Panginoong Diyos at kung paanong ang kaaway dinidistort tayo sa karakter ng Diyos. Kaya nga po, God gave the law as a safeguard to protect our relationship with Him and with others. Amen? Ang ganda. Kaya nga po pag isa-summarize yan sa Mark 12:30-31, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. The summary is love. Okay? Dahil sa love tayo nating Panginoong Diyos, ibinigay ang kautusan. Para nang sa ganun, mag-guide tayo. Malaman natin what's right and what's wrong. And mga kapatid, sin is against. Kumbaga, sin separates us from God. And at the same time, yung sin, mga kapatid, is, I've shared a while ago, it cannot coexist with God. Okay? Kaya po, yung law na nagre-reflect ng karakter ng ating Panginoong Diyos, nagre-reflect kung sino ang Diyos, sinisira ng kaaway. Para nang sa ganun, mawala tayo sa tamang landas. At para nang sa ganun tayo ay mailayo sa ating Panginoon Diyos. And every time we commit sin, ano po nangyari? Lumalayo tayo sa Diyos. When we sin against the law, that reflects the character of God, lumalayo tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, it's about love. And again, kaya nga po ngayon ang ginagawa ng kaaway, naku, dami namang mga listahan ng bawal. O di ba? So pag inisip mo na listahan ng mga bawal ito, inisip mo na ganyan ng concept mo ng kautusan, na parang pahirap lang, what you're actually saying is that yung Diyos ay nagpapahirap lang sa'yo. Ang Diyos ay, kumbaga, nagbibigay ng mga utos na wala namang purpose. Kung ganyan ang ating mindset. Kasi again, ulitin ko po, ang utos ng Diyos nagpapakita who He is. Ang kautusan ng Diyos reflects who He is. Kaya it shows us what sin is all about. Because sin and God cannot coexist. But again, the summary of it all, ng kautusan, ng statute ng Diyos, is love. Kaya, kung love ang iira sa ating mga puso, ang sabi sa 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not
burdensome. Hindi mabigat sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang nasa puso natin ay pag-ibig. Kung ang nasa puso natin ay pagmamahal sa Diyos, hindi magiging mahirap. Di ba pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi mahirap. Sa iba, yung ginagawa mo, ang hirap. Sa iba. Pero dahil sa'yo, you love what you're doing, hindi siya mabigat. Sometimes, tinatanong po kami, like for example, ito po, yung ginagawa nating online ministry, by God's grace, mga kapatid, for the last 6 years, we've been doing this online consistently. Ito, lalo na po itong ating study na ito, we were not missing for the last 6 years by God's grace. Amen. All glory to God, mga kapatid ko. And people are saying to me, grabe, ang hirap pala ng ginagawa ninyo. Wala kayong cameraman. Alam niyo yun, kami lang pong dalawa ni Mrs. But by God's grace, we are able to do it. Why? Because we love what we're doing. We love to share our reflections. And we love to serve. And if it's because of love, you find ways. Minsan nga po, masama na yung pakiramdam, parang lalag natin. But we are still, on the go to do it. Because we love it. Ganun mga kapatid, pag mahal mo ang kautusan, pag mahal mo ang Diyos, it's not going to be a burden to follow and to obey. So, we're looking at sin, statute, or law, at nakita po natin ang kautusan, pinapakita ano ang kasalanan. At ang kautusan, pinapakilala kung sino ang Diyos. At ulitin ko po, ang gawain ng kaaway, i-destroy ang karakter ng Diyos sa ating mga buhay. And so one of His business is to destroy the statute, to destroy the law. To have the wrong concept of the law. Ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. But again, it was given out of love. At nung ang ating Panginoon Jesucristo ay narito, He made a very strong statement about the law. Ang sabi po niya sa Matthew 5:17-18, "Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished." Very strong statement coming from Jesus saying that the law exists, that the law is binding, that the law will stay. That the law is important kasi again, it's the reflection of God's character. So, He did not come to abolish, but to fulfill them. Nagpapakita ng kahalagahan ng kautusan. Ayan kasi minsan po ang nangyayari, masyadong napipreach ang grace, hindi nabibigyang kahalagahan ng kautusan. Pero dito kita po natin na ang kautusan mahalaga. Pinapakita ano ang pagkakasala, nagre-reflect ng karakter ng Diyos, and at the same time, maging ang ating Panginoon Jesucristo, pinagtibay ang kautusan. Ulitin ko po pinagtibay ang kautusan. That's why it's important. Ngayon ito ang tanong. Okay, sige. Establish the law reflects the character of God. The law shows us what sin is. So without the law, without the reflection of God's character, then there will be no sin. Okay? Kaya nga nagkasala, may kautusan na nagpapakita ng karakter ng Diyos. We go against it, we miss the mark. The question is, okay, now the law established, the law is important. Now, ang tanong, maliligtas ba ako sa pamamagitan ng kautusan? That's why we go to the last S, which is salvation. Okay? First is sin, statute, and then salvation. And again, itong tatlong ito, mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo maipaghihiwalay. Kulang yung time natin to fully explain. Pero salvation, maliligtas ba ako sa pamamagitan ng kautusan? Ito, Romans 3:20. For by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Ano pong sabi na ba ng kasulatan? Romans 3:20, walang sino man
sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan or works of the law will be justified o maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan or maidideclare na just. Kasi po yung justification, justified, declared just. Kumbaga not guilty, walang sino man sa pamamagitan ng paggawa, sa pamamagitan ng kautusan, ay maidideclare na not guilty sa mata ng ating Panginoong Diyos. So ulitin ko mahalaga ang kautusan, pero kailanman ito ay hindi makapagliligtas. Ang makapagliligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos. Kaya dito papasok ang gospel. At mamaya babalansin natin. That's why the gospel goes hand in hand with the law. That is, however, how much we believe in the law and the importance of keeping it, we must always remember that in terms of our legal standing before God, the law only condemns. The law never forgives. The law never justifies. The law never atones. On the contrary, it points out why we need to be forgiven, why we need to be justified, and why we need atonement. That's why, along with the law, even foundational to our understanding of the law is the gospel. Christ's death in our behalf, which does for us what the law can never do, justify us before God. Amen? Ulitin ko po, mahalaga ang kautusan. It reflects the character of God. From the law comes the knowledge of sin. Pero, kailanman ang kautusan, hindi makapag-declare sa atin that we're justified. Ang law, pinapakita sa atin ang tunay na kalagayan natin. As we look at the law, as we see the character of God, we see how far we are from the standards of God. The more we see the character of God, the more we see our sinfulness. The more we come to the light, the more we come to know Him, we see how sinful we are, and because of that, we need forgiveness. At ang makapagpapatawad sa atin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The law shows us our status, but it can never forgive us. Only God, through Jesus, siya pong makakapagpatawad sa atin. Kaya po, yung law and grace should always be discussed in balance. Ngayon, sasabihin nila, pastor, hindi naman pala maliligtas sa kautusan. Kay Kristo naman pala. Di pag tumanggap na ako kay Kristo, pwede nang walang kautusan. Hindi pa rin. Kasi bakit? Ulitin ko, yung law reflects the character of God. So why would you remove it? There's nothing wrong with the law. It's our understanding. Kaya nga po mababasa nyo sa book ng Romans, pinagtitibay pa ang kautusan. So ang tanong ngayon, okay, mahalaga ang kautusan, hindi ako maliligtas sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ni Kristo, kailangan ko pa bang sumunod sa kautusan? Ito, John 17 verse 3. Gusto ko lang itong i-establish muna. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ayan gusto ko lang emphasize, eternal life is in Christ. Sa pamamagitan natin Panginoon Jesucristo. Nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong, ito. Kung tunay nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, what will be its impact in our lives? Ang sabi sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ayan. Madaling sabihin kilala ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tunay na nakakikilala sa ating Panginoong Diyos, tunay na tumanggap ng kanyang pag-ibig, nakaranas ng kanyang biyaya, ano pong sabi dito? They are following the will of God. Sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, yes, the law will not justify.
The law reflects the character of God. The law shows us our legal standing before the Lord, that we are all sinners. We are never justified by the law. It's only Christ, only through God, through Christ, that we have eternal life. But if we truly know Him, if we truly have submitted our lives to Him, surrendered our lives to the Lord, we will follow His law. Susundin natin ang kautusan out of love. Hindi para maligtas. Kumbaga yung pagsunod natin ay bunga ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang tunay na nagmamahal, sumusunod. Kaya mapapansin po ninyo, ang kautusan at biyaya, hindi natin maipaghihiwalay. Minsan po kasi masyado na-emphasize ang law. Minsan naman na-emphasize masyado ang grace. But when you look at it, mga kapatid, they go together. In fact, you understand grace more when you study the law clearly. And you understand the law more when you look at the grace of God. Kaya po mga kapatid, as we look at these 3 points, sin, statute, and salvation, I hope we have a clear understanding of what sin is, that it separates us from God. We have a clear standing of statute or the law that reflects the character of God, that shows us what sin is all about. And we saw that it's binding. Jesus Christ Himself made it clear that He came to fulfill the law. But at the same time, clearly, it's been emphasized that we are not justified by the law. We are saved through our knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ through faith because of His grace and love and mercy, mga kapatid, and we accept it by faith, and that's where we receive eternal life. That's where we are assured of eternal life. Doon tayo merong pag-asa. Doon tayo meron, mga kapatid, na buhay na walang hanggan because we have accepted Christ. And because we have accepted Christ by faith, because we know Him and we are growing in our knowledge of Him, we want to obey more ang Kanyang mga kautusan kasi ang kautusan niya mabuti. Kaya doon maintindihan ng key text natin, hinahanap-hanap ko ang iyong kautusan, Panginoon. Ang kautusan mo nagbigay ng buhay sa akin kasi bakit? Sa pamagitan ng kautusan mo, nakilala ko ang karakter mo, nakita kong malayo ako, nakita kong kailangan ko ng kapatawaran. And that's why ang key text nagsasabi, I sought after your law. Nawa po ay na-bless kayo sa napakagandang pag-aaral na ito at nawa po ay na-simplify po natin at nawa po makatulong mas lalo pa tayong ma-in-love sa ating Panginoong Hesukristo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Nawa po ay patuloy po kaming mapalapit sa inyo. Patuloy po naming maunawaan ang inyong mga salita. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Tulungan kami, Panginoon, na mas lalo pa pong lumago sa aming relasyon sa inyo, pag-aralan ng inyong mga salita. At mas lalo pa, Panginoong, ma-inlove po sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na magtapat dahil kayo po'y tapat sa bawat isa sa amin. Lord, anumang problema at pagsubok na amin pong pinagdadaanan, we surrender it all to you. Lord, tulungan niyo po kami na yung mga strongholds ng kaaway sa aming buhay, ma-give up po namin. Maibigay po namin lahat sa inyong panan. Dahil sa aming mga sarili, Panginoon, kami po ay mahihina. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Gabayan niyo po kami. Patuloy at nawa pong banal na Espiritu ang kumilos sa amin. Maraming salamat po sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y patuloy pa na makilala natin ang ating mahal na Diyos. At again, please share this video para mas marami pong mabless at maraming salamat po muli sa mga kaibigan, mga kapatid na patuloy po nagpe-pray at sumusuporta sa ating gawain. Purihin ang ating Panginoon, magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.